Hello guys. So in today's video, ang pag-uusapan po natin is all about Uno Digital Bank. Si Uno is one of the six licensed digital bank dito sa Philippines. So na-acquired nila yung SEC registration nila in October of 2021. So ito nga guys yung yung topic natin is about yung pa-loan niya. Sinubukan ko pong yung nung na-open ko na po itong yung apps niya sa outside sa GCash. Um, Nag-o-offer siya ng ng loan ng up to 36 months to pay. So ang ganda kasi 36 months is 3 years. So maganda long term yung ano niya at malaki po yung yung ino-offer niya, up to 200,000 pesos. Actually nga ngayon before it was 10,000 to 200,000 pesos. Ngayon parang nag-increase na siya between 15,000 to 250,000 pesos. At 2% interest guys, kaya na-catch up din niya yung attention ko rito na ang baba ng interest para sa isang digital bank. Iko-compare mo siya sa mga sa mga loan apps is 10%. So nagkaroon po na tayo ng interest and sinubukan natin mag-apply para makita nyo rin po kung ano yung mga china-charge niya, kung totoo nga ba yung 2% na interest fee monthly and kung totoo rin nga ba na long term siya and magkano po yung ibinibigay niya dun sa mga naglo-loan, yun po. Ito na nga guys, so inopen ko yung si Ono Digital Bank dun sa outside GCash, so dun sa mismong sa phone nyo sa apps. Tapos pag na-open nyo po yan, dito, meron kasi siyang tatlong tab sa taas. Yung una yung savings. Yung savings na yung pumapasok yung mga pera na wini-withdraw niyo tsaka pinapasok. Tapos yung pangalawa yung time deposit na button. Tapos yung pangatlo is yung loans. So yung loans madali lang makita, yan po. Ito yan sa pangatlo. Yan, tapos sabi niya rito Uno now, quick cash loan. So sabi niya seamless application process, instant access to funds. Yun daw sabi niya, instant access. Tapos easy online application, no collateral or guarantor needed. Yun isa sa maganda, no guarantor needed. Plus sabi niya rito, flexible usage funds for any purpose. So, nasa sa inyo na yun, di ba, kung anong purpose niyo. Tapos pagkatapos niyan, i-click niyo lang po yung apply button. So pakita natin din yung apply button. Yung kulay green na yan sa baba. Tapos nakalagay rito, open now loan account in 5 easy steps. I-click niyo lang po yung start sa baba. Yan. Kapag i-click niyo ng start, so lalabas po yung yung i-authorize mo raw si Uno Digital. So parang yung yung tinatawag nilang yung terms and conditions. So i-click niyo lang po yun tapos start niyo lang po. Parang agreement po kasi yan. So pagkatapos niyan lalabas na yung mga yung mga gusto niyang i-access, yung location mo, yung installed app sa phone mo, dapat niyo pa, i-allow niyo po siya. Kasi pag di niyo yan in-allow, automatic po decline agad yan. So dapat i-allow niyo siya. Tapos ayan, allow Uno Digital Bank. So once na-allow niyo na yan, ang susunod diyan is yung personal and contact details. So ilagay niyo po yung ID type na ipo-provide niyo kasi kailangan mo ng ID, kasi yung ID number. In my case is SSS yung ginamit ko rito. Tapos yung gender niyo, civil status niyo, tapos purpose of opening account, yon. Yun, ilagay niyo lang. Mamimili kayo, may drop down naman arrow doon, mamimili kayo. Ano ba kung kunyari gender, male or female, di ba? Ida-drop down arrow niyo, mamili ko kung lalaki o babae kayo. And then sunod niyan is yung mobile number nyo, tapos yung email. Tapos after niyan, employment status nyo na. Guys, mahalaga tong employment kasi I guess yun yung priority nila sa mga naglo-loan dito, dapat employed kayo. So yun, lagay nyo yung employed, private ba yan, employment type nyo, or government ba yan, nature ng work nyo, tapos employer name, ilalagay nyo pala employer name, tapos position nyo dun sa company. Tapos private ba yan, yun. Kung regular po ba kayo, kung anong nature ng work nyo, tapos yun nga, yung position nyo na sinasabi, di ba? Tapos may tanong siya rito na, are you a relative, consanguinity or affinity of an UNO director, officer, or stockholder? Kung related po ba kayo sa one of their employees, parang gano'n. Tapos document upload. So pinili ko rito kasi payslip. So at least 1 month ng payslip nyo, yun yung upload nyo na document. Tapos upload nyo lang po. Tapos sasabihin nyo na niya rito, we are processing your information. Tapos tapos susunod yun yung sasabihin niya rito, Uno now quick cash loan is being processed. So sasabihin nila na na-receive na nila yung niya application. Ang sabi niya rito, you will hear from us within 5 to 7 days, tapos balik ka na dun sa dashboard. So ihintayin niyo po yun. Sa akin, in my case, kasi hindi talaga ganun katagal eh. Parang 1 day ko lang inintay yun. Tapos yun nga, inactivate ko yung ko, tapos dinagdagan ko yung 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 deposit ko na 100 na initial deposit ko, ginawa ko 1,000. Tapos inactivate ko yung virtual card ko para mas mabilis yung niya, yung mas mataas yung process niya. Tapos after nung binisit ko po itong si apps niya,
nakalagay na congratulations, your Uno Quick Cash Loan has been approved. Tapos pinakita naman niya yung details rito. So, not necessarily na kapag na-approve kayo is yun na po yung amount na makukuha niyo. Ano po lang, approval pa lang po ng ano yun na puwede niyong i-loan. So, hindi pa niyo yan utang guys habang hindi niyo wini-withdraw. Na-approve niya sa'kin rito, I can loan daw up to 71,000 pesos. Ang laki, 'di ba? So, para sa beginner and kaka-open lang ng account, ang laki nung ano niya, yung ng pa-offer niya na loan. So, yun ang sabi niya rito dun sa 71,000 pesos, kapag multiply mo siya sa 24 months minus dun sa original na capital na 71,000 pesos, may tubo siya na 1,420 pesos. So, ngayon pina-calculate ko 'to kay AI kung magkano. Ang sabi niya 2% nga. So, tama po yung ano niya na 2% per month. And then dun sa 71,000 pesos na puwede kong i-loan, kung gusto niyo na po siyang i-avail, i-ki-click niyo lang po yung accept. So dun po sa accept, nung nilalagay ko yung 71,000 pesos kasi ang nakalagay dun sa 71,000 pesos, between 5,000 to 71,000 pesos. Which is, nilagay ko yung 71,000 pesos to maximize po. Ayaw niya tanggapin. So, chinenched ko po siya sa 70,000, dun pa lang siya nag-ano, nag-accept. So, yung 1,000 pesos din na po ano pa yun, hindi na po papasok yun, hanggang 70,000 pesos lang. Tapos ito, mamimili na po kayo ng tenured ano niyo, yung tenure months na puwede niyong bayaran. So, hanggang 36 months po, ang pinili ko 24 months. Tapos tatanungin ka niya, "Ano ba 'to, para saan ba 'to, yung purpose?" So, nilagay ko home repairs, yun. Tapos binigay niya sa'kin yung installment amount ko na 4,378.33 na yun na rin po yung pina-calculate ko kay AI. So, 2% ano niya na monthly interest, fee. Tapos click niyo lang po yung avail now, puwede niyong avail later kung ayaw niyo pa, kung hindi pa kayo ready kasi siyempre mag-iisip kayo paano niyo babayaran, 'di ba? So, avail now. Tapos yun nga, pagkatapos ng avail now, dun sa baba i-click niyo lang po yung ano, yung parang mag-a-agree kayo, yung i-click niyo yung button para mag-agree kayo dun sa ano niya, Credit Armor. Then tapos click niyo ulit yung avail now. Tapos yun nga, dahil nga hindi mo puwedeng kuhanin yung 71,000 pesos, 70,000 pesos lang po. So dito nung nakita ko na yung final review nung actual contract kung tama kasi dun sa actual na ano niya calculation na lumabas na talaga yung actual charges. So sa 70,000 pesos dun sa taas yan. Tapos monthly interest or yung tenure year niya is 24 months. And then monthly interest 2%. Tapos contractual interest per annum is 40.75. Tapos meron siyang lumalabas na deductions na 3,093.87. So kung may deduction siya na 3,093.87, ang makukuha ko na lang pala is almost 67,000 pesos. Kasi ang laki ng deduction niya, 3,000. So ang makukuha mo na lang rito is 66,906.13. Tapos ang due date nito guys ewan ko kung pare-pareho, I guess pare-pareho eh. Pag nag-apply ka, every first of the month yung ano niya, yung due date mo. So yung monthly ko rito is 4,316.67. Kung gusto ko ano, i-loan ito, iko-confirm ko lang. Tapos tiningnan ko yung breakdown ng deductions kasi puwede niyo po yung i-click uli yung ano, yung drop down arrow sa baba. Dun sa sabi niya dun sa 3,093.87, ang processing fee niya is 2,100 pesos plus initial interest, may initial interest na kaagad na 468.87. Tapos documentary stamp tax is 525 pesos. So yun yung total ng ano ng 3,993.87 deduction. So may deduction agad siya no bago niyo ma-receive. So hindi niyo na buo mare-receive yung 70,000 na gusto niyong kunin. So yan. Tapos once again ano, iko-confirm niyo lang kung ready na talaga kayo. Ngayon kung gano'n nga, kung may additional na charges na 3,000 pesos, pina-recalculate ko rito kay AI kung magkano talaga yung actual ano nito na monthly interest. Tapos yun nga, pag-calculate ni AI, so pumapalo siya ng 'pag isasama ko yung deduction, di-divide ko yan sa 24 kung sasama ko siya sa deduction, ang actual charges talaga nito ni Uno is 2.21. So to be exact, 2.2213%. Yung percentage na guys, napakaganda. So ano, hindi masama bilang isang bangko, bilang isang digital bank, not a loan apps. Kasi sa bangko talaga mahigpit yan, pero ang kagandahan lang kasi 'pag sa bangko talagang ano, yung maliit lang, hindi gano'n talaga kalaki ang mga interest nila, hindi katulad sa mga loan apps katulad nila or paying apps katulad ni Maya, GCash, Shopee, Lazada, or iba't ibang mga loan apps. Maliban kay credit card, kasi sa credit cards makukuha niyo ano, at least 1% pataas, eh, 'di ba?
Pero ito na maganda napakaganda ng offer nito ni ano ni Uno Bank guys, so for personal ano po calculation sa mga experience sa mga loan charges, pagkatapos nun, kung nag-agree na kayo, mag-a-agree kasi kayo diyan sa terms and conditions niya, hindi ko na yan binasa, kasi yun naman yung usually napakahaba 'di ba, usually, yun naman yung terms and condition na kailangan niyong mag-agree kasi panlaban nila yan sa atin. Tapos yun nga, 'pag inano niyo na yan, magko-congratulate sila sa inyo na ito na po yung 66,000 pesos na mare-receive niyo, tapos punta kayo sa dashboard. Tapos yun nga, kung ready nga kayo, yun i-agree niyo lang. Pero final ano po, review kay Uno Digital, okey po siya, maganda po yung ano niya, yung integration, tapos malaking pa-loan para sa first timer. Kasi kung maglo-loan naman kayo pakonti-konti tapos babayaran niyo tapos 'di ba, kung kailangan talaga ng mas malaki na yung ₱4,000 na ipapa-loan sa'yo is not enough, parang ano yun, para sa ano niyo gagastusin na pambili lang ng ano niyo, ng gatas for 1 month, 'di ba? Kung kailangan niyo talaga sa business is maganda yung ano niya, pinapa-loan niya malaki talaga, tsaka mahaba, 36 months at least. Kayo na bahala kung gusto niyo pahabain, 'di ba? So yun, tapos percentage wise okey naman kahit may kaltas siya, pasok pa rin sa banga, 'di ba? Ang ano lang, ang medyo down lang dito kay ano is yung mga tawag na makukulit kahit okey naman na everything, 'di ba? Kung okey naman kayo. Tsaka ito kasi ano meron silang access na parang 'pag once na naglo-login kayo na-a-alarm sila gano'n, so tatawag na naman. Pero overall okey naman siya para sa akin. Pero hindi po ako nagpo-promote dito na ano, kagatin niyo, i-loan niyo, gano'n po. Nasa sa inyo po, discretion niyo po 'yun guys. So, itong video na 'to is para matulungan kayo to decide.